Sa bayan ng Dagupan sa Pangasinan, mayroong nahuling isang malaking reticulated python. Marami ang nagtataka dahil sa pagka-misteryoso ng ahas na ito. Mabagal ang kilos ng sawa sa kanyang kulungan. Matamlay at para bang unti-unti na raw nangihina. Punong-puno kasi ng sugat ang kanyang balat. Ang itinuturong dahilan ng mga tagapangalaga ng sawa, nagmula raw ang sugat mula sa tuka ng isang manok. Ang manok na ito ay inilaan nila para maging pagkain sana ng sawa. Disyembre noong nakaraang taon, nang makita raw ni Mang Bong sa isang maisa ng isang grupo ng mga kalalakihan na may bitbit na sako. Papabilad ako ng mais sa Barangay Rabago. Yung mga tao ko doon, mga madaling araw, nakita nila na nasa kalsada. Kala nila kahoy na nakabalagbag sa gitna ng daan. Kita nila ahas. Tapos pinagtulungan na hinuli, nilagay sa sako, tapos tinawag sa akin. Kaya yun, pinuntan ko, kinuha ko na lang, inuwi ko sa bahay. Dahil laganap daw sa lugar ang pagkakaroon ng mga ahas, minabuti ni Bong na alagaan na lang ang sawa. Tinawag ko na sa bayan para makuha na. Pero ginawan ko muna siya ng kulungan para mas safe. Agresibo pa raw noon ang ahas. Sa mahigit 3 buwan na kasama ng sawa ang manok ay hindi niya ito kinain. Binisita ko ang sawa na nasa pangangalaga ng Sentro Dagupan. Meron daw kay ahas dito. Yes, sir. Saan galing? From the information po na natanggap namin, sir, nung last, ito po is from Rosales po. Bali, Rosales? Opo, Rosales, Pangasinan. Ang laki nito ah. Tapos napansin ko, meron mga ulcerations dun sa skin niya. Yes, sir. Ano nangyari doon? Bale, sir, naglagay kami, sir, ng food niya po, which is yung chicken po. Maliit pa po siya noong time na yun. Eh, nung lumaki na po yung chicken, parang tinutukan na po niya yung ano, kasi hindi po siya kinakain. Hindi ito gawa ng chicken. Kumbaga, ano to eh, parang nakaskas. So upon close inspection, hindi basag yung ano niya, yung mouth niya. Usually kasi yan, nag-attempt din ba siyang tumuklaw doon sa cage? Hindi po, Hindi sir. naman. Nung nilipatin po namin. Gumagalaw-galaw pa. Opo. This snake is experiencing a lot of stress, no? Kaya hindi siya kumakain. Normally, when we transfer them to a different environment, parang tao, hindi experience stress, no? They manifest it in so many things. Isa, hindi pagkain, nagkakasakit, bumababa yung immune system, ang daming tao, mainit, hindi ito yung natural na environment niya. Kaya it's experiencing this. So, isa pa, ang liit din ng kanya enclosure, no? Hindi rin siya makakain. Lalabas natin siya, I need help. Kasi gusto natin siyang sukatin, timbangin, makita natin, ma-examine, ano? Aba, ayaw na nga talaga, oh. Come on, baby. Up. Nawala. Okay. Medyo mahina nga siya, no? Talagang may lakas pa. May lakas para. Yun. Ayan ang hinahanap ko kanina pa. Ayan na. Ang mga reticulated python, kilala sa pagkakaroon ng aktibo at maangas na behavior kapag nasa wild. So una kong tinitignan pag ganyan ayaw kumain, yung oral cavity. Kung okay ba, ganda naman. Stress lang talaga, ayaw niya doon sa kanyang environment. Sa patuloy na pag-iimbestiga ko sa kalagayan ng sawa, ang mga sugat nito ay hindi nagmula sa tuka ng manok. Ito yung mga sugat eh, oh. Parang ano to eh, paso. Yan, no? Parang paso eh. Scab na eh. I'm looking for mites, no? Minsan kasi may mga ornithischus mites dito sa in-between scales. Kokos ng sakit yan eh. Wala naman ako nakikita. Wala, no? Opo, wala po. Wala rin siyang ibang sugat. Okay to. 11, 12. Dagdag ka ng mga 12 na po, 12.4, 12 feet and 4 inches. Dahil sa maayos na kondisyon ng sawang ito, maaari itong ibalik sa wild.
Ang laki ng snake na to, caught in the wild. Para makaabot siya sa ganitong length and size. Ito yung environment na ginagalawan niya. It's either madaming pagkain o very safe for it to reach this length, no? Ayon sa local government unit ng Barangay Rosales sa Dagupan, nabalitaan daw nila ang kalakaran ng pagbebenta ng mga ahas sa lugar. Hindi naman lang po sa saway, kundi minsan may mga nanguhuli po ng cobra na siyang ginagawang hanap buhay po nila. Nahuli po nila ito and then binebenta po sa merkado, lalong-lalo na po sa mga mahilig din pong kumain sa mga ganitong klase po ng hayop. Wala po kaming datos sa mga pagkakataong ito kasi po madalang din lang po kasing nire-report ito sa aming mga ahensya. So mula dito, magbabiyahe tayo ng mga 1.5 oras para pumunta doon sa release site. Saan natin papakawalan itong snake natin na ito. Doon na siya maninira. Kwento ng staff ng Sentro Dagupan na si Philip, ngayong taon ay sunod-sunod raw ang pag-surrender ng mga ahas sa kanilang opisina. Dahil raw ito sa napabalitang dambuhalang balat ng ahas sa Kalasyaw, Pangasinan, Enero ngayong taon. Ayon sa kwento ni Pablo Paraino, ang residente na nakapulot ng balat ng ahas, natagpuan raw niya ang dambuhalang balat na ito sa bukid na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang mga ahas ay poikilothermic o tinatawag na cold-blooded na mga hayop. Ibig sabihin, hindi kaya ng katawan nila na mag-regulate ng kanilang sariling temperatura. Kaya mas madalas silang lumabas sa kanilang mga lungga kapag tag-init. Nung nakita ko yun, medyo may basa pang kunti, kinuha ko tapos binilad ko sa araw na 1 oras siguro yun. Tapos kung binilad, nilagay ko sa plastic. Nung matagal-tagal na, magdadalawang linggo na, hindi ko matiis. Kinintok yan sa daanan. Sabi nila, dali mo dito, sabi nila. Kaya nadala ko yun. Yan na ang umpisa. Marami lang pumunta dito agad na nagtitingin-tingin. Dahil sa nakitang dambuhalang balat, umani ito ng takot sa mga residente ng Kalasyaw. Nag-conduct kami ng snake awareness. May mga research speaker kami na expert sa mga ahas para karagdagang kaalaman sa kanila kung paano ang gagawin kung sila ay naka-encounter ng isang ahas at kung sakali man kung paunang lunas o paunang gagawin kung sila ay natuklaw ng isang ahas. Sa tumitinding init ng panahon, ang mga hayop ay may kanya-kanyang paraan para mag-survive. Gaya ng mga ahas sa Pangasinan na nagsisilabasan sa kanilang mga tirahan. Mainam pa rin na wala silang huhulihin at sasaktan, bagkus sumangguni sa mga nakakaalam. Bukod sa pagiging wildlife veterinarian, isa rin akong certified fur daddy. Kaya naman nababahala rin ako dahil sa napapabalitang kaso ng pang-abuso ng mga alagang hayop. Oh no! Oh no! Alaga ng mga empleyado ng isang food house sa Maynila ang aspin na si Erica. Malambing at mabait na aso raw siya. Pero isang araw, pinagsasaksak si Erica ng isang dayuhan dahil tinahulan raw siya nito. Nagtamo siya ng 7 saksak sa katawan na kanyang ikinamatay. Ano? Isa, 2, 3. Yung sa lisyo ng punterya. 5, 6,
Dito, basta dito. Bayan, Sa video namang ito, makikitang nagpapadede sa mga kuting ang nanay na pusa. Kahit pa may panas siya sa ulo, na-rescue ang pusa sa Davao City at pinangalanan itong si Arrow. Wala raw ideya ang mga rescuer kung bakit at sino ang pumana sa pusa. Mabuhay pa kaya si Arrow? Ang pang-aabuso sa hayop ang dahilan kung bakit binuo ang Biyaya Animal Sanctuary sa Cavite. Kasama ang aso kong si Cusco, kukumustahin namin ang lagay ng mga rescued na aso at pusa. These dogs, they came all over the Philippines and mga iba dito galing sa mga pagmamaltrato ng tao, no? Cusco, come here, Cusco. Good boy. Hindi tulad ng mga aktibong aso sa shelter. Si Fino, tahimik lang at hindi nakikihalubilo. Mahina na kasi ang isang paa niya matapos itong talian ng straw rope. Halos namamaga at maputol na ang paa niya dahil sa higpit ng pagkakatali. Pero si Fino, isang fighter. Matapos ma-rescue, patuloy pa rin siyang lumalaban. Wala mang pamilya ang mga aso't pusa. Instant fur parents naman nila ang mga caretaker at may-ari ng shelter na si Rina. Paano ang naging journey mo papunta sa pag-rescue? So yung journey ko started as young as 5 years old. Unang-unang rescue ko with my grandpa. During yung pandemya, mas lalong lumala. Walang taong lumalabas. So nakikita nyo po talaga, aso at pusa, sobrang gutom. We're looking for it now. I think I spot it. Ang na-rescue aso na nasa video, Oh no. Oh no. tuluyan ng nanghina at binawian din ng buhay. Mayroon silang 900 rescue dogs at cats sa shelter. Halos lahat sila biktima ng pang-aabuso ng tao. Si Project 6. Rescue yan from katay situation. Kung tinan nyo, may mga taga dito sa mukha, sa ulo. Na naging peklat na lang. And binuhusan ng mainit na tubig. Yan po yung pinaka-usual case. Binubuhusan ng mainit na tubig or sinindihan. Pero kahit pinagmalupitan, si Project 6 ay malambing at malapit pa rin sa tao. Hindi man gamitan ng tahas, pang-abuso rin ang pagpapabaya at hindi pagpapabakuna sa mga alagang aso at pusa. Oras kasi na magpagala-gala sila sa lansangan, pwede silang maging carrier ng rabies at makakagat ng tao. Ngayong araw, may kinasang rescue operation ang grupo ni Rina. Target nila ang mga neglected at pinabayaang aso na pakalat-kalat sa isang palengke. Unang i-rescue ang isang babaeng senior dog. May may-ari ba niyan? Wala po. Nagtatambay lang ho yan dito. Minsan nga, bantay na aming tindahan. Mabait. Hey, buddy. Hey. Hi. Up. Sige. Okay.
nakahuli na sila ng isa. Matanda na siya at may mga allergies sa balat. Ano. Meron pa silang isang hinahanap, yung pilay. Tara, sundan natin si Ma'am Rina. Isang bulag na mama dog naman ang sunod nilang hahanapin. Inexamine at tinest ko ang mga na-rescueng aso ni Rina. Pinangalanan niya ang senior dog na si Lola Basyang. Bali-bali na yung kanyang mga canines, ano? Pero that's fine dahil matanda na siya. So far, makinis naman sa loob. Wala akong nafe-feel na any tumor. So, negative siya for canine distemper. Negative din siya for canine parvovirus. Sunod kong titignan ang mama dog na si Lenky. Mukhang kapapanganak lang niya. Bulag siya sa kaliwang mata at mukhang may fracture yung kanyang hips. Baka nabangga ito ng sasakyan. Negative siya for distemper. Negative siya for canine parvovirus. At kita mo, ang dami niyang kuto. So, bibigyan siya ng tabletas para pangontra sa pulgas. Nilinis ko na rin ang kanyang mga sugat. Nahanap din nila Rina ang mga anak ni Lenky. Sa datos ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, umabot sa 7,000 na kaso ang animal abuse at naitala mula 2010 hanggang 2017. Taong 2020 naman nang makapagtala ng 3,000 cases sa bansa. Ipinagbabawal ng batas ang pananakit, pagpatay at pagpapabaya sa mga hayop. May parusa itong 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong at multang aabot sa 100,000 pesos. Mapait man ang nakaraan ng mga inabusong hayop dito sa shelter, unti-unti na silang makakabangon. Okay na ka? Getting better na? Samantala, natanggal na ang pana sa ulo ng pusang si Aro. Patuloy na siyang nagpapagaling ngayon. Napaka-heartwarming siya dahil kaliwat kanan na nakikita natin, nababalitaan natin na sa pagmamalupit ng mga ibang tao sa mga hayop. Dito nakita natin na mas marami palang taong gumagawa ng kabutihan para sa mga aso. Hindi man nakakapagsalita, sigurado akong ito ang tanging panawagan nila. Kung hindi nyo kami kayang tulungan, huwag nyo na lang kaming saktan. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nilsen Donato. Ako si Doc Fords Resio. Born to be Wild.